Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Kivia sa silid at sinabi kay Zylo na may balita siya para sa kanya, ngunit iginiit ni Zylo na bumalik na lang siya mamaya dahil wala siya sa tamang kondisyon para pag-usapan ang mga nakakagulong bagay sa ngayon. Sa kasamaang palad, iginiit ni Kivia na kailangan niyang makinig dahil mahalaga ito at tungkol ito sa susunod na mangyayari sa kanya ngayong natalo na niya ang isa pang Demon Lord. Maraming pagtatalo ang naganap sa pagitan ng militar at ng simbahan tungkol sa kung ano ang dapat gawin kay Torret. Subalit matapos ang kamakailang tagumpay ay napilitan ang militar na kilalanin ang pagiging kapaki-pakinabang ni Torret at dahil dito, napagdesisyonan na pansamantalang italaga sina Torret at Zylo sa ika-13 orden ng mga kabalyero na pinamumunuan ni Kivia. Hindi nagustuhan ni Zylo ang ideyang iyon dahil matagal na siyang hindi nakakapagpahinga. Kaso ipinaliwanag ni Kivia na ang kailangan lamang niyang gawin ay manatili muna sa lungsod at tiyaking protektado si Torret. Sa paraan ng pagkakasabi niya nito ay nag-alala si Zylo na may balak na umatake kay Torret. Kinumpirma ito ni Kivia at ipinaliwanag na may ilang erehe sa kanilang hanay na tumatangging kilalanin si Torret bilang bagong Diyosa, kaya may posibilidad na umupa sila ng mga mamamatay tao upang ipapatay si Torret. Sa kabuuan ay nangangahulugan lamang ito na hanggat masiguro ni Zylo ang kaligtasan ni Torret, makakapagbakasyon siya na matagal na niyang kailangan, excited siya dahil nangangahulugan ito na sa wakas ay makakapaglaan siya ng oras kasama siya. Makalipas ang ilang oras, nagbabasa si Zylo ng isa sa kanyang mga aklat at nakatulog si Torret sa tabi niya, ngunit biglang pumasok ang isang lalaki na nagngangalang Jace at hinahanap siya at isa si Jace sa iba pang mga bayani. At narinig niyang natalo ni Zylo ang 3 Demon Lord na kahanga-hanga. Subalit iginiit niyang hindi niya nabilang ang unang 2 dahil marami itong naging tulong mula kina Dada at King, tungkol naman sa kanya ay personal niyang natalo ang 2 Demon Lord mula noong huli silang magkita, kaya buong pagmalaki niyang inanunsyo na nangunguna siya sa kanilang pusta na 2 laban sa 1. Tinanong ni Zylo kung sigurado ba si Jace na siya mismo ang tumalo sa 2 Demon Lord dahil naaalala niyang kasama niya si Rhino noon, kaso iginiit ni Jay na walang naging silbi si Rhino at sa katunayan ay madalas nitong sinusuway ang mga utos kaya ipinadala ito sa silid parusa. Pagkatapos ay nagsimula siyang nagyayabang kay Zylo kung gaano siya kagaling, ngunit na-offend si Torret at binanggit kay Jace na hindi siya maaaring i-disrespect si Zylo ng ganoon ngunit sinimulan namang binabastos ni Jace si Torret at muntik na itong magalit ng husto, gayunpaman ay iginiit ni Zylo na walang saysay ang makipagtalo sa isang taong tulad ni Jace. Pagkatapos ay hiniling ni Jace na babayaran siya ni Zylo dahil natalo siya sa pusta at gusto lamang ni Zylo na umalis na siya, kaya ibinigay niya ang pera at sinabi kay Jace na umalis na at nang makaalis na si Jace, tinanong ni Torret kung ano ang problema ng lalaking iyon. Ipinaliwanag ni Zylo na si Jace ang dragon ng kanilang koponan at dati itong nahuli dahil sa pagpapalaki at pagbebenta ng ilegal na sangkap para sa mga dragon, kaso ang pangunahing kaso laban sa kanya ay pagtataksil ng tangkanyang palayain ang lahat ng dragon ng kaharian kahit may utos na huwag gawin iyon. Karaniwan ay mapipigilan siya sa loob ng isang araw. Ngunit si Jace ay mula sa isang makapangyarihang pamilya ng Maharlika at tila mahal siya ng mga dragon sa kung anong dahilan, kaya nakapagdulot siya ng malaking pinsala bago siya nahuli. Makalipas ang ilang sandali ay kinakabahan na sumisilip si Venitim sa pintuan upang tingnan si Zylo, at sa sandaling makita siya ni Zylo ay bumangon siya at itinulak ito laban sa pader. Nagagalit siya dahil tinanggap ni Venitim ang tulong ng Master Bold Brigade kahit malinaw niyang sinabi na huwag itong gawin. Ngunit ipinagtanggol ni Venitim ang sarili sa pagsasabing mas lalala pa sana ang sitwasyon kung hindi dumating ang Master Bold Brigade bilang mga dagdag na puwersa. Hindi ito maitatanggi ni Zylo pero nagagalit pa rin siya dahil alam niyang may itinatago sa kanya si Venitim. Una ay itinanggi ito ni Venitim pero matapos siyang pagbantaan, inamin niyang humiling si Frenchie ng isang pagpupulong kay Zylo at hindi natuwa si Zylo nang marinig iyon at walang ideya si Torret kung ano ang nangyayari. Kaya tinanong niya si ito kung sino si Frenchie. Ibinunyag niya na ito ang dati niyang kasintahan at makalipas ang ilang minuto, pumayag si Zylo na makipagkita kay Frenchie at agad nitong sinabi na nadidismaya siya dahil mas lumala si Zylo mula noong huli silang magkita. Inihambing niya siya sa isang uod at karamihan ay mau-offend dito, ngunit alam ni Zylo na hindi naman sinasadya ni Frenchie na maging masama at paminsan-minsan lang talaga siyang magsalita ng ganoon. Iginiit niya rito na kailangan nitong ayusin ang paraan ng paghahambing nito,
Nagsorry si Frenchie dahil hindi niya alam na nakakasakit pala ang sinabi niya, gusto lang daw niyang hikayatin si Zylo na kumilos sa paraang nararapat sa magiging miyembro ng pamilyang Mastolf sa hinaharap. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang babaeng nasa tabi nito ang diyosa na pinag-uusapan ng lahat at nang magkaroon ng pagkakataong magsalita si Torret, tinanong niya si Frenchie kung ano ang tunay na relasyon nito kay Zylo at sinabi nito na nabanggit na niyang si Frenchie ang dati niyang kasintahan na nakatakdang pakasalan siya. Ngunit pinutol siya ni Frenchie at nilinaw na balak pa rin niyang pakasalan siya, kaya walang dati sa kanilang kasunduan at ipinaalala ni Zyla kay Frenchie na isa na siyang bayani ngayon at ayon sa batas, ang mga bayani ay hindi na itinuturing na tao kaya't imposible siyang payagan na pakasalan siya. Medyo nagselos si Torret sa ideyang baka maagaw ni Frenchie si Zylo mula sa kanya, ngunit habang sinusubukan niyang angkinan siya at hindi siya sineseryoso ni Frenchie at sa katunayan, inihambing pa niya ang sitwasyon sa alagang hayop ng kanyang ama na nahumaling kay Zylo ngunit galit na galit sa kanya. Na-offend si Torret dahil inihambing siya ni Frenchie sa isang alagang hayop, kaso hindi siya pinansin ni Frenchie at sinabi kay Zylo na huwag itong mag-alala tungkol sa pagiging bayani niya dahil kasalukuyan siyang gumagawa ng paraan upang mapapatawad siya. Nagulat si Zylo nang marinig iyon dahil hindi niya akalaing posible pala ang makakuha ng kapatawaran, pero nagpatuloy si Frenchie at iginiit niyang balak niyang manatili muna sa lungsod at hindi siya aalis hanggat hindi niya natutunton ang Demon Blight. Natahimik sina Zylo at Torret nang marinig iyon at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag niya na mga isang buwan na ang nakalipas kung saan siya at ang mga Night Chief ay nagsimula ng misyon upang hanapin ang isang Demon Lord, ngunit ilang araw na ang nakalipas ay naglaho ang kanilang buong grupo malapit sa bayang ito. Ang Demon Lord na responsable rito ay numero 59 na si Spriggan, pinaghihinalaan ni Frenchie na maaaring nagkukubli ang demonyo bilang isang tao. Walang ideya si Torret na kaya palang mag-anyong tao ang mga demonyo at normal lang iyon dahil bihira at nakakainis na kakayahan iyon ng ilang demonyo. Ibig sabihin ay mas magiging mahirap itong hanapin lalo na't malamang ay nakapasok na ito sa lungsod, kaya binalaan ni Frenchie si Zylo na maging alerto palagi at iyon na halos ang lahat ng nais niyang sabihin, kaya tumayo na siya upang umalis. Ngunit bago siya tuluyang umalis ay tinanong niya kung sino ang taong nagmasid sa kanila mula sa likod ng pader. Lumabas na si Kivia pala na kanina pa sila minamasdan at sinubukan niyang magdahilan at sinabing tungkulin niyang bantayan si Zylo, ngunit alam ni Frenchie na nagsisinungaling siya kahit hindi na niya ito ginawang malaking isyo at hinayaan na lamang. Kalaunan sa araw na iyon ay lumabas sina Zylo, Torret at Kivia at sinabi ni Torret na gusto niyang mamasyal dahil nabanggit ni Dada na maraming libreng pagkain sa lungsod na ito, kaso iginiit ni Zylo na hindi libre ang pagkain kundi nagnanakaw lang si Dada. Bukod pa rito ay wala silang oras para mamasyal dahil narito sila upang ebitag ang mga erehe ng templo na may balak kay Torret. Tungkol naman sa pagprotekta kay Torret sinabi ni Zylo na hindi siya dapat magsabi kanino man tungkol sa banal na espada na ginawa niya. Dahil kapag nalaman ng templo na may ganoon siyang kapangyarihan, lalo lamang magiging mahirap ang kanilang sitwasyon at samantala ay sasamahan ni Zylo at Kivia si Torret sa lahat ng oras upang masigurong ligtas siya. Kaso nais ni Zylo na magsama pa ng isa pang tao upang masigurong maayos ang lahat ng aspeto ng kanilang plano. Halos walang silbi si Venetem bilang bantay kaya hindi siya maaaring isama. Si Dada naman ay siguradong magnanakaw ng kung ano-ano kapag pinakawalan sa lungsod. Si Bryce ay abala sa pag-aalaga ng kanyang mga dragon kaya't ang natitirang pagpipilian ay si Save. Bagaman hindi talaga gusto ni Zylo na hindi marunong tumahimik si Save at walang tigil si Save sa pagsasalita tungkol sa kung gaano kasama ang organisasyong Wenosa. Tinatawag nila ang sarili nilang isang relihiyosong orden kaso puro kasamaan ang kanilang ginawa, nagsasagawa sila ng sakripisyo ng tao at naghahandog ng mga bata sa mga Diyos at pagkatapos ay iniinom ang dugo ng mga batang iyon, pero hindi naman siguro mangyayari iyon sa totoong buhay. Gayunpaman dahil narito na rin sila, hiniling ni Torret kay Zylo na pumili sila ng souvenir bilang alaala ng una nilang tunay na paglabas na magkasama, at pumayag si Zylo habang abala si Torret sa pagtingin ng mga paninda. Tinanong ni Zylo si Save kung may ideya ba ito kung ano ang maaaring gawin ng isang mamamatay tao upang makalapit kay Torret sa ganitong lugar. Ipinaliwanag ni Save na maaaring makikihalo ito sa mga tao at bigla na lang hiwain ang lalamunan ni Torret habang dumaraan kaya iyon ang dapat nilang bantayan. Biglang sumigaw si Torret na gusto niyang mas pagtuunan siya ng pansin ni Zylo,
Ayaw naman siyang pasamain ni Zylo kaya't bumalik siya sa pamimili kasama siya hanggang sa makarating siya sa isang pwesto ng mga armas at sa una, naisip niyang hindi magandang ideya na bilhan si Toret ng kutsilyo dahil delikado ito. Ngunit iginiit niya na kung tuturuan lang siya ng tamang paggamit nito, magiging maayos naman siya at may punto si Toret kaya pumayag si Zylo na bilhin ang kutsilyo para sa kanya. Ngunit habang inilalagay niya ito sa lalagyan napansin niya ang refleksyon ng dalawang mukhang masamang lalaki sa likuran niya. Makalipas ang sandali ay sinubukan ng isa na saksakin si Toret sa likod, ngunit handa na si Kia at agad nitong pinutol ang kamay ng lalaki at habang ginagawa iyon ni Kia, casual namang hiniwa ni Save ang lalamunan ng isa pa subalit may iba pang paparating kaya't sinabi ni Kivia kay Zylo na dalhin si Toret at tumakbo habang sila ang bahala sa iba. Mabilis na dumaan sa eskinita sina Zylo at Toret at ilang sandali pa, naabutan sila ni Kivia at Save ngunit napansin nilang may mali dahil maraming kabalyero ang inilagay ni Kivia sa lugar na ito bilang suporta kung sakaling may umatake kay Toret, subalit wala ni isa ang naroon ngayon. Nag-alala si Kivia na baka may nangyari sa kanila at tiniyak ni Save na malamang ay maayos ang mga kabalyero dahil ang mga umatake kanina ay hindi mga mamamatay tao ng relihiyosong orden. Alam niya ito dahil wala silang sapat na pagsasanay at kung ganoon na ibig sabihin ay konektado sila sa demonyong nagkukubli bilang tao sa lungsod at sa mga sumusuporta rito, dahil iyon lamang ang grupong makikinabang sa pagkamatay ni Toret. Habang napagtanto nila ito ay bigla silang inatake ng isa pang mamamatay tao, ngunit mas bihasa ito kaysa sa iba dahil nang subukan ni Save na umatake at tuluyang napunit ang kanyang braso, binalaan ni Save si Zylo na mag-ingat dahil may maruming tactics ang kalaban. May ideya si Zylo kung ano ang nangyayari, kaya iginiit niya kay Toret na manatili sa likod habang sila ni Kivia ang haharap dito at naghagis siya ng dalawang patalim sa mamamatay tao at nang sumabog ang isa, sumugod ang kalaban at tinangkang saksakin si Zylo gamit ang metal nitong braso. Umiwas si Zylo at sinubukan ni Kivia na umatake habang may pagkakataon, ngunit hinihila siya ni Zylo pabalik dahil masyado itong mapanganib at mabuti na lamang at ginawa niya iyon dahil makalipas ang isang segundo, halos wasakin ng kalaban si Kivia gamit ang napakaraming metal na galamay. Kaya pala ng mamamatay tao na manipulahin ang metal sa kanyang mga braso, kaya isa itong mahirap na kalaban ngunit hindi susuko sina Zylo at Kivia kaso biglang dumating ang isang grupo ng mga sundalo at sinabi ng isang lalaking nagngangalang Bujam kay Shishiba na kailangan na niyang umatras, dahil napakaliit ng tsansa niyang talunin ang isang bayani na may kasunduan sa isang diyosa. Nagalit si Shishiba kay Bujam dahil tinawag siya sa buong pangalan niya sa harap ng mga kalaban, humingi ito ng paumanhin dahil hindi niya alam na bawal iyon sa kanilang trabaho at may isang lalaki na nagsabi kay Bujam na dapat na silang umalis bago dumating ang mga banal na kabalyero, subalit hindi nagustuhan ni Beam ang pagsingit kaya sinuntok niya ito at nabasag ang panga nito. Ipinapaalala ni Shishiba kay Bujam na dapat nilang iwasan ang hindi kinakailangang casualty, ngunit ipinagtanggol ni Bujam ang sarili at sinabing hindi pa naman patay ang lalaki kaya't hindi pa iyon casualty. Panahon na para kumilos si Bujam kaya tumalon siya sa ere at tinarget si Zylo, sinubukan siyang patumbahin ni Zylo gamit ang patalim kaso madaling nakaiwas si Bujam sa ere at pagkatapos, gamit ang tila demonyong enerhiya ay iniunat niya ang kanyang braso at inatake si Zaya. Nakaiwas si Zylo at gumanti ng paghagis ng patalim, pero mabilis na nakakontra si Bujam gamit ang isang piraso ng sahig at nang humuhupa ang labanan, tinanong ni Bujam kung siya ba ang kilalang bayani na nakapatay ng maraming Demon Lord. Hindi sumagot si Zylo at sa halip ay tinanong kung bahagi ba siya ng Circo dahil walang normal na tao ang kayang gumalaw ng ganoon kabilis at maayos, itinanggi iyon ni Bujam at sinabing hindi pa siya naging bahagi ng Circo. Pagkatapos ay tinanong niya si Zylo kung naging bahagi ba siya ng Circo at inamin ni Zylo na 3 taon siyang naging bahagi nito at ang espesyalidad niya ay paghahagis ng kutsilyo. Pinuri ni Bujam ang kakayahan ni Zylo dahil wala pa siyang nakitang kasing husay nito. Pinutol ni Shishiba ang usapan at iginiit na hindi sila dapat nakikipagkwentuhan ng casual sa kalaban. Humingi ng paumanhin si Bujam dahil hindi pa siya sanay sa lahat ng patakaran at maingat na lumapit si Toret kay Zylo. Tinanong kung gusto ba niyang paulanin niya ng mga espada ang lalaking iyon. Subalit hindi iyon inisip ni Zylo na magandang ideya dahil alam niyang ayaw ng mga diyosa na mananakit ng tao. Inamin ni Toret na totoo iyon pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay wala siyang nararamdamang guilt kapag naiisip niyang lipulin si Bujam.
Biglang umihip ang malakas na hangin at alam ni Zylo kung ano ang ibig sabihin nito kaya't sinabi niya sa lahat na magtago. Ilang sandali pa ay napuno ng naglalagablab na apoy ng dragon ang eskinita, mukhang nagpasya na si Jace na tumulong. Pero kahit akala nila na sapat na ang apoy ng dragon upang talunin si Bujem at ang iba pang sumasamba sa demonyo, laking gulat nila nang makita na nakatayo pa rin si Bujem mula sa likod ng apoy. Iginiit niyang napaka-edukasyonal ng pangyayaring ito kaso malaki ang pinsalang tinamo ng kanyang katawan mula sa apoy ng dragon. Kaya napilitan siyang umatras upang makapagpagaling ng maayos at sa pangyayaring iyon, halos nakumpirma na si Bujem nga ang Demon Lord na si Spriggan.